May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Sa ating pong mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 44. Pagbabalik ng mga Israelita. Ito ang mensaheng dumating sa akin mula kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng salitang sinabi ko sa iyo. Sapagkat darating ang mga araw na ibabalik ko mula sa pagkabihag ang aking bayan, ang mga Israelita, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno upang ariin nila ito. At ito ang sinabi ng alahayam tungkol sa sambahayan ni David at sa sambahayan ni Efraim. May mga sigaw ng takot na naririnig, hindi kapayapaan kundi pangamba. Tanungin mo, may lalaki bang maaaring manganak? Kung gayon, bakit nakikita ko ang bawat malakas na lalaki na nakahawak sa kanyang tiyan, gaya ng babaeng nanganganak, at ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot? Kay tindi ng araw na iyon, walang araw na magiging katulad nito. Panahon iyon ng matinding kapighatian para sa mga Israelita. Ngunit maliligtas sila mula roon. Sa araw na iyon, babaliin ko ang pamatok sa kanilang leeg at papatirin ko ang kanilang mga gapos. Hindi na sila paiilalim sa mga dayuhan. Sa halip, paglilingkuran ng mga Israelita, si Yahweh na kanilang alahayam at si David na kanilang hari na aking ibabangon para sa kanila. Kaya huwag kang matakot, Jacob o Israel, na aking lingkod. Huwag kang manglumo, mga Israelita. Tiyak na titipunin ko kayo mula sa malalayong pook ng inyong pagkabihag. Muling mararanasan ninyo, Jacob o Israel, ang kapayapaan at katiwasayan, at walang sinuman ang mananakot sa inyo. Ako ay sa iyo at iingatan kita. Bagaman lubos kong wawasakin ang lahat ng bansang pinagkalatan sa inyo, ikaw ay hindi ko lubusang wawasakin. Parurusahan kita, ngunit ayon lamang sa nararapat, sapagkat hindi kita maaaring palampasin ng walang pagdidisiplina. Kung hindi gagaling ang iyong sugat at hindi malulunasan ang iyong karamdaman. Walang mga ngatwiran para sa iyo. Walang lunas sa iyong sugat at walang kagalingan para sa iyo. Nakalimutan ka na ng lahat ng iyong kapanig. Wala nang may malasakit sa iyo. Sinaktan kita gaya ng isang kaaway. Dinisiplina kita gaya ng isang amang nagmamahal. Dahil sa dami ng iyong kasamaan at mga pagsuway. Dahil sa bigat ng iyong kasalanan, ginawa ko ang mga mapapait na lunas na ito.
Bakit ka pa humahagulgol sa iyong sugat? Sa hapding may lunas naman. Ngunit lahat ng lumamon sa iyo ay lalamunin. Lahat ng iyong mga kaaway ay mapupuksa. Ang mga sumamsam sa iyo ay sasamsaman. At ang lahat ng gumawa sa iyo ng pandarambong ay gigibain. Ngunit ikaw, ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat dahil tinawag kang itinakwil, mga anak ng sayon na walang nagmamalasakit. Ibabalik ko ang kayamanan ng sambahayan ni David at maaawa ako sa kanyang mga tahanan. Muling itatayo ang lungsod mula sa guho at ang palasyo ay babalik sa kanya kinalalagyan. Mula sa inyo ay maririnig ang mga awit ng pasasalamat at tinig ng kagalakan. Padadamihin ko kayo at hindi kayo mababawasan. Pararangalan ko kayo at hindi kayo hahamakin. Ang inyong lahi ay magiging gaya noong sinaunang panahon, at ang inyong komunidad ay itatatag ko sa aking harapan. Aking parurusahan ang lahat ng umaapi sa inyo. Ang inyong pinuno ay magmumula sa inyo mismo. Ang inyong hari ay manggagaling sa inyong sariling lahi. Palalapitin ko siya sa akin at siya ay lalapit. Sapagkat sino ang may tapang na mag-alay ng sarili upang mapalapit sa akin? Kaya kayo ay magiging aking bayan at ako ay magiging inyong alahayam. Tignan ninyo, ang bagyong galit ni Yahawa ay puputok. Isang malakas na hangin na aagos pababa sa ulo ng mga masasama. Ang mabagsik na puot ni Yahawa ay hindi mapipigil hanggang sa may isakatuparan niya ang kanyang layunin. Sa mga darating na araw, mauunawaan ninyo ito. Sabi ni Yahawa, Yada, Yada. Pagbabalik ng mga Israelita. Pagbabalik ba ang sa English, restoration of the Israelites? Pagpapanumbalik ba o pagbabalik ba? Restoration daw eh. Pwede na pagbabalik, ano? Pagbabalik na lang. Okay. Ito ang mensahe dumating sa akin. So, kay Jeremiah to, no? Yung chapter 44 ay dati chapter 30. Kailan kasi parang mga puro prophecy dito sa end time. So, nilagay ko siya sa bandang huli na. Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng salitang sinabi ko sa iyo. So, ito na nga yung aklat ng Jeremiah, no? Sapagkat darating ang mga araw na ibabalik ko mula sa pagkabihag ang aking bayan, ang mga Israelita, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno upang ariin nila ito. Tanda ko ito, may tinanong yung yung priest nasa norte na mensero. Paano yung bakit hanggang ngayon hindi pa nakakabalik? Ewan ko naman, hindi sumasagot ang mensero, pero bakit, kung ang Jerusalem, ang promised land, ba't hindi pa tayo nakakabalik? Ang sabi kasi dumating nga naman ng mensero. Di ako sumagot, sabi ko, lupain ang ating mga ninuno. Sino bang ninuno natin? Di ba si Adam at si Hawa? So kasi marami kasing layer, di ba, ang Torah. So ang napangako diyan, yung lupain ng Jerusalem na pinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Pero kung tutuusin talaga, sino ba ang pinakaninuno natin? Kay Adam at kay Hawa. Which dito sa Garden of Eden, dito sa Ophir.
So parang parang natupad ang propesiyang yan na ibabalik ko kayo sa lupain ng inyong mga ninuno. Pero kumbaga ibang konteksto, ibang level, no? Okay. Ibabalik ko sila sa lupain ibinigay ko sa kanilang mga ninuno upang ariin nila ito. So, in a way, naganap sa sa mga sa 10,000, verse 4. At ito ang sinabi ng alahayam tungkol sa sambahayan ni David at sa sambahayan ni Ephraim. May mga sigaw ng takot na naririnig, hindi kapayapaan kundi pangamba. Siguro ito yung tribulation, o mga digmaan. Tanungin mo, may lalaki bang maaaring manganak? Verse 6 na to. Kung gayon, bakit nakikita ko ang bawat malakas na lalaki na nakahawak sa kanyang tiyan, gaya ng babaeng nanganganak, at ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot? Bakit kaya ano kaya yung nasa tiyan ng mga manganganak sila? Ano kayang ibig sabihin nito, mga kapatid? Meron bang sakit sa tiyan? Bakit maglalakihan ang tiyan nila? Or masakit ba ang tiyan nila? Or meron bang paparating na di ba ang pag ninenervyos ka, masakit ang tiyan mo? Masakit ang tiyan? Nagpapakita lang yan sis ng takot. Ibig sabihin Oo, natitense lang malalakas. sila. Oo, So malakas ang malalakas. tension sa kanila kaya Malala. mahawak sa tiyan. Mm. Parang babae na nga malalakas. O merong padating. Kasi, di ba, ang babae nanganganak eh. Verse 7, kay tindi ng araw na iyon. Walang araw na magiging katulad nito. So, hindi pa naganap, Panahon iyon ng matinding kapighatian para sa mga Israelita. Ngunit maliligtas sila mula roon. Lahat, mga Israelita, walang hayahay. Makapighatian, mararanasan ng lahat. So, walang hayahay. Pero, maliligtas sila. Maliligtas tayo. Pero, hindi tayo exempted sa kapighatian. Kaya kailangan magpalakas tayo. Huwag yung binahalang bibigay ka na agad or may may financial malulumo ka na agad, madidepress ka na agad. Wala pa yan. Parang practice pa lang yan, no? Verse 8, sa araw na iyon, babaliin ko ang pamatok sa kanilang leeg at papatirin ko ang kanilang mga gapos. Hindi na sila paiilalim sa mga dayuhan, okay? Hindi pa ilalim, hindi na sila aalipin. O aalipinin. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Aalipinin. So, hindi magaganap ang pagbasag ng mga gapos o mga pamatok, hindi mababali kung hindi darating ang matinding kapighatian. Kasi yan ang pinaka-global reset. So, hindi magaganap ang kasi kung buong mundo may pighati tapos tayo sagana, lahat ng pupuntahan na sa atin. So kailangan lahat buong mundo ay makakaranas ng kapighatian ng reset dahil para makaalpas tayo sa gapos. So, maiksing panahon lang naman ang gagawin, paiksian ng alahayam ang panahon para may manatili pa sa mga bayan yung pinili. Okay, so kailangan natin ng lakas at endurance. Okay, verse 9. Sa halip, paglilingkuran ng mga Israelita si Yahweh na kanilang alahayam at si David na kanilang hari na aking ibabangon para sa kanila. So, nagbangon siya ng hari sa atin, si King Dawa, di ba?
sa katauhan ng mensahero. So, hindi natin alam kung may babangon pa uli, maaring sa tribo ni Judah. Tapos tapos saka ibibigay ang setro sa ano, tribo ni Ephraimites. Okay. Kaya huwag kang matakot, Jacob o Israel, na aking lingkod. Huwag kang manglumo, mga Israelita. Tiyak na titipunin ko kayo mula sa malalayong pook ng inyong pagkabihag. Muling mararanasan ninyo, Jacob, Israel, ang kapayapaan at katiwasayan, at walang sinuman ang mananakot sa inyo. So wala nang mananakot sa inyo. Ako ay sa iyo at iingatan kita. Bagaman lubos kong wawasakin ang lahat ng bansang pinagkalatan sa inyo, siguro ako ay sa inyo, sa inyo. Gawin natin at iingatan. O Jacob, sa iyo nga, gawin na lang Jacob, Israel nga, singular. Bagaman lubos kong wawasakin ang lahat ng bansang pinagkalatan sa inyo, ikaw ay hindi ko lubusang wawasakin. Parurusahan kita. Ngunit ayon lamang sa nararapat, sapagkat hindi kita maaaring palampasin ng walang pagdidisiplina. So yung ipaparana sa atin ay disiplina lang yon. Kasi hindi niya kasi alalahan natin, alahayam natin ay alahayam ng justice ng help me out, justice. So pag may may kasalanan, katarungan, salamat. Pag may kasalanan, may disiplina, may parusa, di ba? So hindi, sabi niya, ngunit ayon lamang sa nararapat, sapagkat hindi kita maaaring palampasin ng walang pagdidisiplina. Di ba? Parang mapagmahal na magulang, di ba? Kailangan disiplinahin. Otherwise, verse 12. Kung hindi gagaling ang iyong sugat at hindi malulunasan ng iyong karamdaman. Ano ba yung sugat ng mga Israelita? Katigasan ng ulo, 'di ba? Stubbornness. Hindi gagaling 'yan pag hindi na break ang sa pagdidisiplina. At hindi marurunasan ng iyong karamdaman. God punish. Injury would not be healed o hindi maglulunasan. Verse 13, walang mga tuwiran para sa iyo. Walang lunas sa iyong sugat at walang kagalingan para sa iyo. Mga ngatuwiran, walang magtatanggol para sa iyo o pleasure cause. O mga ngatuwiran or pleasure cause. Mga ngatuwiran na nga. Walang mga ngatuwiran para sa iyo. At walang lunas na sa iyong sugat at walang kagalingan para sa iyo. Pag hindi siya nagparusa. Okay. Verse 14, nakalimutan ka na ng lahat ng iyong kapanig. Wala nang may malasakit, yung mga alliances niya, Alia. Wala nang may malasakit sa iyo. So, wala nang malasakit. Yun ay niloob din ng alahayam, no? Yung parang makakalimutan ka, yung mga neighboring countries natin, hindi na kumakampi sa atin, lahat nakakampi sa China, pinaglalaban tayo ng di ba, ng West, tayong magkapatid, ating so, siyempre, lahat sila, dahil may pakinabang sila sa China, sa fear ba? Wala pa nga, sa ngayon. Okay. The sick man of Asia tayo, di ba? Nakalimutan ka na ng lahat ng iyong kapanig. Wala nang may malasakit sa iyo. Sinaktan kita gaya ng isang kaaway. Dinisiplina kita gaya ng isang amang nagmamahal. Dahil sa dami ng iyong kasamaan at mga pagsuway. Dahil sa bigat ng iyong kasalanan, ginawa ko ang mga mapapait na lunas na ito. Bakit ka pa humahagulgol sa iyong sugat? Something may lunas naman. Bakit ka ba umiiyak? May naman, may cure.
Kumbaga na, may choice ka naman, kumbaga may lunas naman, sumunod ka lang. Bakit kailangan umiyak, magdalamhati o ano ng pity me, di ba? Nagpipity party, yung mga parang self-pity, naawa sa sarili. Meron naman choice. Nasa iyo naman ang choice kasi binigay na, inilatag na ng alahayam ang choices. Di ba? Pagsunod o pagsuway lang naman. At ang consequence nun. Meron naman daw lunas. Ngunit lahat ng lumamon sa iyo ay lalamunin din. Yun, meron nga lang konsuelo kasi lahat ng ng alipin sa atin ay at saka yung nagnakaw sa atin ay pagnanakawan din. Para lahat ng iyong mga kaaway ay mapupuksa. Ang mga sumamsam sa iyo ay sasamsaman. At ang lahat ng gumawa sa iyo ng pandarambong ay gigibain. So, ang alahayam din ang gagawa ng ah, gagawa ng kaparaanan, ang magaganti para sa atin, no? Ngunit So yung ikaw, sugat, ibabalik ba, bigati, isugat, bigati. Hindi ka tigasan ng pighati, ulo. pighati, yung sugat. Okay. Sugat, kapighatian, oo. At saka, verse 17. Ngunit ikaw, ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat dahil tinawag kang itinakwil, mga anak ng Zion na walang nagmamalasakit. So para itinakwil. Kasi kumpara mo sa ibang mga bansa, lagi na lang tayo nalulugmok. Ang ibang bansa, kahit maliit sila, gumiginahawa ang buhay ng mga mamamayan. Pero tayo laging ah, nalulugmok sa baha, sa natural calamities, no? Ah, pero ibabalik ang kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Kasi kaya sinabi, tinakwil tayo, parang wala tayong alahayam. Kasi parang hindi tayo pinoprotektahan, di ba? Napaka-religious pa naman ng ating bansa. So walang mga anak ng Zion na walang nagmamalasakit. Ibabalik ko ang kayamanan ng sambahayan ni David at maaawa ako sa kanyang mga tahanan. Muling itatayo ang lungsod mula sa guho at ang palasyo ay babalik. Palasyo ba? Ayun. Yun sis, ang ibig sabihin no. Muling Tina, itatayo ang lungsod mula sa guho, the city will be rebuilt from Mount Ruiz, and the palace will stand in its proper place. At ang palasyo ay tatayo sa kanyang proper place, ah, tamang sa kanyang wastong lugar. Palasyo o templo? Ano ba itong palasyo? Templo ba to? Hindi, kasi iba yung nasa English. Sa English, it will stand in its proper place. Hindi sa dating kinalalagay. At ang palasyo ay tatayo sa kanyang wastong lugar. So, take note yan. Hindi nakalagay na sa dati will stand in its proper place. So, hindi natin alam kung saan yan. Kung basta, na-assure dito na proper place yun. Will stand in its proper place. Ang mamimili. Kasi walang hindi mo maiisahan ng alahayam. Nandun na siya sa future. So hindi niya, alam na niya yung mga magaganap. So hindi niya hayaan na na ganun-ganun na lang na ma-hijack ang kanyang kalangit na kaharian, no? So,
So, ano tayo? Mga verse 19 tayo. Mula sa inyo ay maririnig ang mga awit ng pasasalamat at tinig ng kagalakan. Padadamihin ko kayo at hindi kayo mababawasan. Pararangalan ko kayo at hindi kayo hahamakin. Eda. Ang inyong lahi ay magiging gaya noong sinaunang panahon at ang inyong komunidad ay itatatag ko sa aking harapan, sa aking presensya. Kasi akala nila pag nakatalikod ang alahayam, hindi na sila nagpresensya. No? Inyo ko at itatatag ko sa aking presensya. So, ang komunidad ay matatatag, no? Ang komunidad ba kailangang literal na lugar o maaring worldwide yung mga tao doon, di ba? Ang komunidad ay binubuo ng mga tao, ng mga mamamayan, no? Hindi ng isang lugar lang. So, kahit hindi magkakasama ang mga covenant keepers, isang komunidad na tayo, community, ang ano sa atin ay ang tipan, ang nagbubuklod sa atin. Aking parurusahan ang lahat ng umaapi sa inyo. So, fret not, ano? Hindi natutulog ang alaya. Ang inyong pinuno ay magmumula sa inyo mismo. Isipin kalahit natin, hindi puti, hindi ibang lahi, hindi ano. Magmumula sa inyo, siguro same ang status, 'di ba? Same na lugar, ganyan. Ang inyong hari ay manggagaling sa inyong sariling lahi. Okay, fear yan din. Palalapitin ko siya sa akin at siya ay lalapit. Sapagkat sino ang may tapang na mag-alay ng sarili upang mapalapit sa akin? Mag-alay, I will bring him near and he will come close to me. For who is he who will devote himself to be close to me? Devote. Mag-alay ba? May tapang na hindi mag-alay devote. Wait. Tapos ko tanungin natin si AI. Devote. And tagal. Italaga o iukol. Ilaan ang sarili. Kasi pag mag-alay, baka sacrifice naman. Tapos na ilaan o italaga. Italaga na lang, italaga ang sarili upang mapalapit sa akin. Ilaan. Italaga o ilaan na lang, Kasi, kumbaga, ilalaan mo yung buhay mo, oras mo, panahon mo. Kasi pag italaga, parang appointed. Ilaan ang sarili upang mapalapit sa akin. Mm-mm. So, ang mensahero, ginawa yan, no? Kaya kayo ay magiging aking bayan at ako ay magiging inyong alahayam. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, ang bagyong gagalit ni Yahweh ay puputok. Isang malakas na hangin na aagos pababa sa ulo ng mga masasama. 20, okay, verse. Ang mabagsik na puot ni Yahweh ay hindi mapipigil hanggang sa maisakatuparan niya ang kanyang layunin. Kasi maisakatuparan niya ang the purposes of his heart, ang layunin ng kanyang puso. Maisakatuparan niya ang kanyang layunin. The purposes of his heart ang nandito. Ilagay pa ba natin ang kanyang puso? Ilalagay pa ba natin, mga kapatid?
Okay na to, wag na lang lagyan ng puso, ano? Sa mga darating na araw, mauunawaan ninyo ito. Ilagay natin sis para para Ah, mas maisa accurate tayo. katuparan, hindi, hanggang sa maisakatuparan ang layunin ng kanyang puso. Maisakatuparan niya ang layunin ng kanyang puso. Layunin na kagustuhan. The purposes of his heart. Kagustuhan ng kanyang puso. Purposes. Hindi ano eh. Like, purpose yung layunin. Purposes of his heart. Kalooban. Ang layunin ng Kalooban. kanyang puso. Kalooban ng kanyang puso. Purposes. Kalooban. Hindi ang kanyang may sakatupaang Ang kanyang kalooban. Wala na yung puso. Oo, ang kanyang kalooban. Tama yun. Ang kanyang kalooban. ang layunin, ang kalooban ng kanyang puso. Ay, ang Hindi. layunin ng kanyang kalooban. Sige, kalooban na lang. Purposes of his heart. Sige, kalooban. Kasi yung di ba, naalala ko yung mga image nakalabas yung puso. Sige, kalooban na lang. May mga reaction kayo, mga kapatid. Yung yung nakalagay dyan na para tayong tinakwil o pinabayaan. Kasi nga dahil sa religion. So hindi tayo sinasagot dahil sa religion. Kaya patuloy ang pagiging natin sa religion. Yun ang nagiging natin. Yun ang nagiging balakid sa atin. Yun ang nagbibigay sa atin ng pasakit, ng paghihirap, ng kasakitan, ng kaguluhan. So walang kapayapaan hanggat nandiyan yan. Hanggat yung mayakap tayo sa turo ni Pablo. Kasi mga religion, idolatry yan, no? Idolatry din yan, kahit pa wala silang mga imahe. That is idolatry pa rin. Kasi iba ang kanilang tinatawag. Dito sa malakas na hangin na aagos, dito kasi driving wind swirling down on the head, swirling down, aagos o iihip pababa sa ulo ng mga masasama. Parang ipo-ipo to, no? Pag aagos kasi tubig ito. Isang malakas na ipo-ipo pababa sa ulo ng mga ganyan. Instead na hangin, isang malakas na ipo-ipo para no? Ipo-ipo pababa sa ulo ng mga masasama. Sabihin ko sa ulo ng masasama, pag yung kalituhan yun. Ang ganun ba? Swirling down on the heads of the wicked. Ganun ba yun? Oo nga, no? Pag sinabi may hangin ka sa ulo. Kalituhan yun. Driving wind, burst out in wrath. Ngayon nga, litong-lito na sila eh. Yung mga ina-expect nila na, yung mga bansa na yes, mga yes countries, ngayon kita nila, umaano na. Hindi nila mapasunod basta-basta. No? So, sila mismo nalilito. Yung kanilang mga dati nun, ang mga plano nila ay napakabilis magana katulad ginawa nila sa Venezuela. Tapos ginawa nila ngayon sa yung kinakrush nila yung mga head of state, di ba? Kinakrush nila ang head ng ng head ng kanilang kaaway. Ngayon, ginawa nila sa Iraq, sa Libya, saan ba? Pero itong ginawa nila sa Iran, nalito sila, di nila inakala na ganun kahanda ang Iran. At kahit ilang ulo na ang kanilang na assassinate, nakatayo pa rin at lumalaban pa rin ang bansa ng Iran, no? So, mga kalituhan, tapos sa mga pagkakamaling desisyon. Okay.
So, may ano pa, may ano pa kayo maibabahagi or maano, Okay na sis. ma-reaction? Okay na po. Okay na po. Oh, back to you, Sis Maria. Salamat. Kabanata 45. Pagbabalik ng mga Israelita. Sa panahong iyon, ako ang magiging alahayam ng mga Israelita at sila ang magiging aking bayan. Ang mga taong makaliligtas mula sa tabak ay makakakita ng pabor sa disyertong iyon. Pupunta ako upang magbigay ng kapahingahan sa mga Israelita. Sa panahong iyon, Sis, mukhang sasabihin, napakahina. mahina po ba? Opo. Oo. Kabanata 45. Okay na po. Baka Opo, malayo okay na. ka. Okay. Kabanata 45. Pagbabalik ng mga Israelita. Sa panahong iyon, ako ang magiging alahayam ng mga Israelita at sila ang magiging aking bayan. Ang mga taong makaliligtas mula sa tabak ay makakakita ng pabor sa disyertong iyon. Pupunta ako upang magbigay ng kapahingahan sa mga Israelita. Sa panahong iyon, sasabihin ng mga Israelita, nagpakita sa amin si Yahweh noong nakaraan na nagsasabi, iniibig ko kayo ng isang walang katapusang pag-ibig. Niyakap ko kayo ng walang kapantay na kabutihang loob. Itatayo ko kayong muli at kayo, mga anak ng Sayon, ay muling ibabalik. Aawit kayong muli gamit ang inyong mga tamborin at magdiriwang ng may kagalakan. Muling magtatanim kayo ng mga ubasan sa mga burol ng Samaria. Ang mga magsasaka ay magtatanim at magtatamasa ng kanilang mga ani. Darating ang araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Ephraim. Hali kayo, magtungo tayo sa Sayon, kay Yahweh ng ating alahayam. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Umawit kayo ng kagalakan para kay Jacob o Israel. Sumigaw kayo para sa pinakamataas sa mga bansa. Iparinig ang inyong mga papuri at magsabi, Yahweh, iligtas mo ang iyong bayan, ang natirang bahagi ng mga Israelita. Tignan ninyo, titipunin ko sila mula sa hilaga, kanlurang bahagi, at mula sa mga dulo ng lupa o silangan. Kabilang sa kanila ang mga bulag at mga pilay, mga buntis, at mga nanganganak. Maraming Israelita ang babalik. Magsisidating ang mga ito na may pagluha. Mananalangin sila habang binabalik ko sila. Aakayin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig, sa isang pantay na landas kung saan sila matitisod, sapagkat ako ay isang amang nagmamahal sa Hindi mga matitisod. Israelita. Kung saan sila? Kung Aakayin saan. ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig, sa isang pantay na landas, kung saan hindi sila matitisod, sapagkat ako ay isang amang nagmamahal sa mga Israelita, at si Ephraim ang aking panganay na anak. Paglilinaw. Sinabi ng alahayam, si Ephraim ang aking panganay, dahil ginalang ni Yahweh ang kalooban ni Jacob. Sa Genesis chapter 48 verse 20,
Inampon ni Jacob sina Ephraim at Manases bilang mga anak niya bago siya namatay. Pagkatapos, pinagkaloob ni Jacob kay Ephraim ang pagpapala para sa panganay na anak. Dahil sa pag-ampon at pagpapala, minana ni Ephraim ang karapatan ng panganay na kasama ang pamumuno o pagiging hari sa mga Israelita. Kaya't propetikong ipinasa ni Jacob ang karapatan ng panganay at ang pamumuno mula kay Juda patungo kay Ephraim. Pakinggan ninyo ang salita ng alahayam, mga bansa. Ipahayag ito sa malalayong pook. Ang nagkalat sa mga Israelita ay magtitipon at magbabantay sa kanila tulad ng isang pastol. Sapagkat ililigtas ni Yahweh si Jacob o Israel at ililigtas sila mula sa kamay ng mga nagpapahirap sa kanila. Darating sila at magsisigaw ng kagalakan sa mga bundok ng Sayon. Magsasaya sila sa mga biyaya ni Yahweh, ang mga ani, ang bagong alak at langis, ang mga tupa at mga hayop. Sila ay magiging gaya ng isang hardin na may sapat na tubig, at hindi na sila iiyak. Magsisisayaw ang mga dalaga at magagalak, pati na ang mga bata at matatandang lalaki. Papalitan ko ang kanilang pagluluksa ng kagalakan. Bibigyan ko sila ng kaaliwan at kasiyahan kapalit ng kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng kasaganaan ang mga saserdote at ang aking bayan ay mapupuno ng aking mga biyaya, sabi ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh. May naririnig na tinig sa Rama, ang iyak at matinding pagluluksa. Si Rachel ay umiiyak para sa kanyang mga anak at hindi mapatahan dahil sila ay wala na. At sinabi ni Yahweh sa kanya, pigilan mo ang iyong tinig mula sa pag-iyak at ang iyong mga mata mula sa pagluha, sapagkat ang iyong gawain ay gagantipalaan. Babalik sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kaya't may pag-asa para sa iyong mga inapo. Ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain. Tiyak na narinig ko ang hinaing ni Ephraim. Dinisiplina mo ako na parang isang batang baka, at ako ay nadisiplina. Ibalik mo ako at babalik ako, sapagkat ikaw, si Yahweh na aking alahayam. Nang ako ay maligaw, ako ay nagsisi. Nang ako ay magkaunawa, pinagtibay ko ang aking dibdib. Ako ay nahihiya at nagpakababa dahil dinala ko ang kahihiyan ng aking kabataan. Hindi ba't si Ephraim ang aking panganay na anak, ang bata ang aking kinalulugdan? Bagamat madalas ko siyang pagsabihan, naaalala ko pa rin siya. Kaya't ang aking puso ay nananabik para sa kanya. Ako ay may malalim na awa sa kanya. Maglagay ka ng mga palatandaan sa daan. Maglagay ka ng mga posteng gabay. Tandaan mo ang daang tatahakin mo. Magbalik kayo, mga anak ng Sayon. Magbalik kayo sa inyong mga bayan. Hanggang kailan kayo magpapalaboy-laboy, mga Israelitang hindi tapat? Ang mga babae ay magbabalik sa lalaki, sapagkat si Yahweh ang magbabalik ng kaayusan sa lupa. Ito ang sinasabi ni Yahweh, alahayam ng mga Israelita. Kapag ibinalik ko sila mula sa pagkabihag, ang mga tao sa lupain ng Judea at sa mga bayan nito ay muling gagamit ng mga salitang ito.
Pagpalain ka ni Yahweh, ikaw na masaganang lungsod, ikaw na banal na bundok. Muling maninirahan ang mga Israelita sa mga bundok ng Shem, sa lahat ng mga lungsod nito, mga magsasaka at mga pastol na mga hayop. Pasisiglahin ko ang mga pagod at pupunuin ko ang mga nangihina. Nang marinig ito, nagising si Jeremiah. Tumingin siya sa paligid at sinabi sa kanyang sarili, maganda ang aking tulog. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, darating ang mga araw na pagsasamahin ko ang mga kaharian ng sambahayan ni Efraim at sambahayan ni David, pati na ang kanilang mga lahi at mga hayop. Gaya ng aking pagbabantay upang sila ay wasakin at gibain, upang ipatapon at ipahamak. Gayon din ko sila babantayan upang itayo at itanim. Sa mga araw na iyon, hindi na sasabihin ng mga Israelita, ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nangilo. Sa halip, bawat isa ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Sino man na kumain ng maasim na ubas, ang kanilang mga ngipin ang mangingilo. Ipinahayag ang pagbabalik ng tipan. Darating ang mga araw na ibabalik ko ang aking tipan sa sambahayan ni Efraim at sambahayan ni David. Ito ang parehong tipan na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila mula sa Egypt. Isang tipang nakasulat sa lapis lazuli na kanilang nakalimutan. Bagamat ako ay naging ama sa kanila. Ngunit hindi tulad ng mga araw noong una. Ang bagong tipan ay isusulat ko sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso. Ako ay magiging kanilang alahayam at sila ay magiging aking bayan, sabi ni Yahweh. Tandaan, ang tipan ay hindi binago. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng tipan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang pagtibayin. Tandaan ninyo, hanggat nariyan ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi natutupad ang lahat. Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Sinabi ni Yahweh, hindi na sila magtuturo para sa kanilang kapwa o magsasabi sa isa't isa, sumunod kayo kay Yahweh, sapagkat lahat sila ay susunod sa akin, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sapagkat isusulat ko ang aking tipan sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso, at patatawarin ko ang kanilang kasamaan at hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Siya na nagtakda ng araw upang magliwanag sa umaga, na nagbigay ng utos sa buwan at mga bituin upang magliwanag sa gabi, na nagpapagalaw ng dagat upang ang mga alon nito ay umalulong. Si Yahweh ang alahayam, ang kanyang pangalan. Tanging kung ang mga kautosang ito ay mawala sa aking paningin, saka pa lamang titigil ang mga Israelita sa pagiging aking bansa. Tanging kung ang langit sa itaas
ay masusukat at ang mga saligan ng lupa sa ibaba ay matutuklasan. Saka ko pa lamang itatakwil ang lahat ng lahi ng mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Darating ang mga araw na ang lungsod na ito ay itatayo muli para sa akin mula sa tore ng Hananel hanggang sa kantong pintuan. Ang linya ng panukat ay tatagos mula roon, diretso sa burol ng Gareb, at pagkatapos ay liliko patungong Goa. Ang buong lambak kung saan itinatapon ang mga patay at abo at ang lahat ng mga Teresa na umaabot sa Kidron Valley, sa silangan, hanggang sa kanto ng pintuang kabayo, ay magiging banal kay Yahawa o ang Ama. Ang lungsod ay hindi na muling wawasakin o gigibain. Sabi ni Yahawa, ang anak. Yada. 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 Yun pala, siya nagpagalaw. Oo. So, ano to para sa mga fresh eyes, so, ano mga reaction nyo? Sige, basahin ko lang yung tapos kayo bigay na reaction. Pagbabalik ng mga Israelita daw, parang wala na subtitle sa English. Tanggalin ko na lang to kasi nagamit na to sa chapter 44. Okay. Verse 1. Sa panahong iyon, ako ang magiging alahayam ng mga Israelita at sila ang magiging aking bayan. Actually, parang ibinalik lang, dati na naman, di ba? Ang mga taong makaliligtas mula sa tabak ay makakakita ng pabor sa disyertong iyon. So, yung maraming mamamatay sa tabak at ang makakaligtas lang ang makakita ng favor. Pupunta ako upang magbigay ng kapahingahan sa mga Israelita. Verse 3. Ang naganap na kaya ito nung World War II? World War I? Anyway. Pero kasi ang sinasabing kapighatiang ito mga hindi pa naganap, hindi pa nangyari, di ba? So, futuristic pa to. Verse 3, sa panahong iyon, sasabihin ng mga Israelita, nagpakita sa amin si Yahawa noong nakaraan na nagsasabi, iniibig ko kayo ng isang walang katapusang pag-ibig. Niyakap ko kayo ng walang kapantay na kabutihang loob. Okay, verse, binabalikan ko kasi may mga ko Okay? Verse 4. Verse 4, itatayo ko kayo muli at kayo mga anak ng Zion ay muling ibabalik. Aawit kayong muli gamit ang inyong mga tamburin at magdiriwang ng may kagalakan at magsasaya, Ano ibig sabihin, no? Niyakap ko kayo ng walang kabutihang loob. I have drawn you with unfailing kindness. I have loved you with an everlasting love. Inibig ko kayo ng isang walang hanggang pag-ibig. Tapos, niyakap, I have drawn, inilapit, niyakap, I have drawn you. I have drawn you with unfailing kindness. Niyakap ko kayo ng walang kapantay, walang pagmamaliw, nakabutihang loob, nakabutihan. Kabaitan. Kabaitan na lang, kabaitan. Kasi kindness, kabaitan. Walang kapantay na kabaitan. Okay, walang katapusang, o walang hanggang pag-ibig, Everlasting love, okay. Hanggang pag-ibig na lang, walang hanggang. Niyakap ko kayo or I have drawn you. Hindi naman embrace I have drawn you. Inilapit ko kayo ng okay, niyakap na rin. Pwede niya. Tapos, itatayo ko kayo. Tapos ito,
Aawit kayong muli gamit ang inyong mga tamborin. And again, you will take up your timbrels and go out to dance joyfully. At magsasayawan ng may kagalakan at magdiriwang magsasayawan. Go out to dance joyfully. Siguro magsasayawan ng may kagalakan, no? Kasi go out to dance eh. Kahit na pwede ka namang sumayaw kahit walang pagdiriwang, di ba? Ng may kagalak. Magsasayaw ng may kagalakan. Okay, verse 5. Muli magtatanim kayo ng mga ubasan sa mga burol ng Samaria. Ibig sabihin magkakaroon na ng mga industry, economic activities, no? Muli magtatanim. Ang mga magsasaka ay magtatanim at magtatamasa ng kanilang mga ani. O yung industry uunlad, magtatamasa. Mai-enjoy na nila, hindi na nanakawin ng iba. Okay. Ang pinaghirapan mo ay iyong may enjoy. Darating ang araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Ephraim. Halikayo, magtungo tayo sa Zion, kayahawan na ating alahayam. Mga bantay. So, parang i-announce ng bigyan nationwide ang announcement. Siguro pag mga kapistahan, nationwide na, no? Parang sa ibang bansa na pag kanilang ay walang pasok, yan, lahat ina-announce na kung kailan magtitipon-tipon, 'di ba? Parang tingnan natin ang ng bansang Iran. Kasi dahil ang kanilang namumuno ay sila din ang namumuno sa kanilang mga ah, pananalig, 'di ba? Yun din ang kanilang pinaka mga nila, kumbaga kanilang parang hindi naman na religion, na way of life nila. Ganon din ang namumuno sa kanilang bansa. Sila din ang namumuno sa kanilang bansa. Kaya kumbaga may pagkakaisa, hindi kayo yung nararanasan natin ngayon na yung ating kapistahan ay naiiba sa kapistahan ng civil government, na nire-recognize civil government. Kaya hirap na hirap tayo no na gumawa pa ng ng mga letter, excuse letter, no? Pag meron tayong mga kapistahan. Pero sa darating na panahon, darating ang mga bantay ay sisigaw. Yung bantay mismo na itinalaga ng namamahala ang mag-a-announce sa mga burol o mga lugar, dakong mataas ng Ephraim. Halikayo, magtungo tayo sa Zion, kayahawan na ating alahayam. Iisa lang ang command. One voice, one command, no? Okay, verse 7. Ito ang sinasabi ni Yahweh. Umawit kayo ng kagalakan para kay Jacob, Israel. Sumigaw kayo para sa pinakamataas sa mga bansa. O pinakamataas sa mga bansa. Foremost of the nations. Shout for the foremost of the nations. Foremost, pinakamataas. Okay. Iparinig ang inyong mga papuri at magsabi, Yahweh, iligtas mo ang iyong bayan, ang natirang bahagi ng mga Israelita. Dapat talaga i-announce natin kasi pagpapakita ng di ba, ang sabi niya, isa lang ipagmalaki nyo na ako ay inyong alahayam, na kilala nyo ako. Parang ganun di ba? Yun na isang bagay na ipagmalaki natin. Kaya dapat ipagmalaki natin ang ating bansa na nasa ating alahayam. Kaya dapat ataas noo ang mga Ophirian. Kaya nga, di ba sabi naman sa Hero noon, yung ating mga kasuotan, dapat ipagmalaki din natin. Dapat hindi tayo, be proud of our heritage. Anong sinabi mga nakabarong dyan, nakakurbata sa sa suot ng hari ng ng Saudi Arabia, ng hari ng UAE, di ba? Para sila mga alalay lang. So, dapat maging proud tayo sa ating kasuotan.
Natutuwa nga ako sa ating isang ating senador na na binabatikos, senador na laging sinusuot niya ang mga nakakatuwa siyang tingnan dahil suot niya ay mga katutubong kasuotan, 'di ba si Robin Padilla. Kaya siya ang paborito ngayong batikusin sa social media kasi parang number one ata siya as senator. O, kumbaga, threat sa kanila, kaya kanila binabato. Okay, verse 8. Tingnan ninyo, titipunin ko sila mula sa hilaga, kanlurang bahagi, at mula sa mga dulo ng lupa o silangan. Hilaga, so wala sa south, no? North, west, north ay si Russia. West is yung mga yung tinatawag yung Judea, di ba? Fertile Crescent. Tapos dulo ng lupa dito sa Ophir, saka sa mga mga yung nasa Pacific Ocean, mga island. Okay? Kabilang sa kanila ang mga bulag at mga pilay, mga buntis at mga nanganganak. Okay? Isabihin, marami pa rin manganganak. O, kasi nga, mga buntis at mga nanganganak, kasi pagdating ng panahon, puro clone na. Kasama natin ang mga, yung mga natural birth, yung mga natural na nanganganak, hindi na dahil sa cloning. Mga nagbubuntis at mga nanganganak, mga tunay na tao ang ating makakasama, hindi mga clone or transhuman, di ba? Mga nanganganak talaga at mga nagbubuntis. Maraming Israelita ang babalik sa mga tunay na tao yan, hindi hybrid. Verse 9, magsisidating ang mga ito na may pagluha. Mananalangin sila habang binabalik ko sila. Aakayin ko sila sa tabi ng mga batis ng tubig sa isang pantay na landas kung saan hindi sila matitisod. Pantay na landas, ibig sabihin na walang magaan na paglakad. Tapos, batis ng tubig, ibig sabihin, kanyang diwa, diwa ay tuloy-tuloy na papatnubayan sila yung tubig na buhay, sapagkat ako ay isang amang nagmamahal sa mga Israelita. Pantay na landas kung saan hindi sila matitiso. Tama. Ako ay isang amang nagmamahal sa mga Israelita. At si Ephraim, ang aking panganay na anak. Okay, kanyang eldest na talaga in-acknowledge niya, no? So, napakaganda nung yung sa paglilinaw. Di ba sinabi niya, si Ephraim ang aking panganay. Dahil yung inampon. So, in-acknowledge niya yung pag-ampon ni Jacob sa dalawang apo niya kay Joseph. Alang-alang sa kanyang pagmamahal kay Rachel. Kasi hindi niya pwedeng gawing hari o gawing panganay si Joseph na anak niya kay Rachel. Dahil may utos ang alahayam na wag kang wag mong gagawing hari yung paborito mong anak dahil sa paborito mong asawa. Siyempre ang panganay niya ni Joseph noon ay si Judah kasi na disqualified nga yung tatlong panganay niyang anak. Kaya yung pang-apat na si Judah ang naging panganay. So si Judah ngayon gustong-gusto niya talagang magmula sa paborito niyang asawa, sa anak na descendant na paborito niyang asawa kay Rachel, yung pinakamamahal niyang asawa, ang paghahari ng Israel o ng Jacob Israel. Kaya inampun niya ang anak ni Joseph. Pero technically, may siya sa batas, na parang magaling na abogado tong si Jacob,
Okay, hindi ko pala pwedeng gawing panganay si Joseph. Aampunin ko yung dalawa niyang anak, which is kadugo din naman niya, di ba? So technically, legally, nakuha pa rin ni ni bali ng linyada ni Joseph ang pagiging hari ng Israel, di ba? So tapos hindi pa yung panganay niya si Manasseh, kundi si Ephraim pa ang ginawa niyang panganay. Pinagpalit niya yung kanyang blessing. So may mga loophole talaga ang batas, ano? Wala namang hindi naman pinagbilin na na wag mo ampunin ang iyong apo, di ba? Parang actually maraming ganyan eh, yung kanilang apo, kanilang inaampon, lalo na kung yung kanilang anak ay napahiwalay na doon sa kanyang asawa. So yung kanilang apo, inaampon nila para maging may equal naman na sa kanyang mga anak, no? Tapos itong si Ephraim, ang naging panganay, so double portion ang panganay. Naging double portion. No, okay. Kaya't propetikong ipinasa ni Jacob ang karapatan ng panganay at ang pamumuno mula kay Judah patungo kay Ephraim. So naging prophetic. At yun ay inacknowledge ng Alahayam. Kaya naging panganay niya si Ephraim. Parang inano niya, tinupad niya yung nais ni Jacob, yung righteous ni Jacob. Verse 10. Pakinggan ninyo ang salita ng Alahayam, mga bansa. Ipahayag ito sa malalayong pook. Malalayong pook, coastlands. Ipahayag ito sa malalayong pulo. Ano ba yung sa Tagalog ng coastlands? Sa malalayong baybayin. Malalayong baybayin. Ibig sabihin ibang mga bansa, no? Mga coastlands, mga baybayin. Ang baybayin, tama ba yon o baybaying lupa? Kalupaan, baybaying kalupaan? Okay na yan. Ang nagkalat sa mga Israelita ay magtitipon at magbabantay sa kanila tulad ng isang pastol. O sino ba nagkalat? So, ang alahayam din, di ba, ipinakalat niya, siya din ang magtitipon at magbabantay, na parang isang pastol. Sapagkat ililigtas ni Yahweh si Jacob, Israel, at ililigtas sila mula sa kamay ng mga oppressors, nagpapahirap sa kanila o umaapi, no? Oppressors. Darating sila at magsisigaw ng kagalakan sa mga bundok ng Zion. Magsasaya sila sa mga biyaya ni Yahweh. Bundok ng Zion, Shemite territory. Akala ko noon, Ophir lang to eh, pero mukhang, hindi siya literal na, no? Mga kaharian, mga bundok ng, Heavenly Kingdom, no? Magsasaya sila sa mga biyaya ni Yahweh, ang mga ani, mga bagong alak at langis, ang mga tupa at mga hayop. Sila ay magiging gaya ng isang hardin na may sapat na tubig at hindi na sila iiyak. Magsisisayaw ang mga dalaga at magagalak pati na ang mga bata at matatandang lalaki. So papalitan ko siguro mga lalaki kasi siguro tapos na sila sa pakikidigma, no? Kaya ang mga lalaki ay kasama na sa kagalakan, ano? Papalitan ko ang kanilang pagluluksa ng kagalakan. Bibigyan ko sila ng kaaliwan at kasiyahan, kapalit ng kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng kasaganaan ng mga saserdote. O may saserdote pa rin. At ang aking bayan ay mapupuno ng aking mga biyaya. Saan kaya magmumula yung mga saserdoteng ito, no? At saka sino mag-aano sa kanila? Kailangan may hari nga, no? Ang hari ang maaring mag-anoint.
Okay, verse 15. Ito ang sinasabi ni Yahweh, may narinig na tinig sa Rama, ang iyak at matinding pagluluksa. Si Rachel ay umiiyak para sa kanyang mga anak at hindi mapatahan dahil sila ay wala na. O, sino ba yung anak ni Rachel? Di ba yung si Joseph at si Benjamin? Ngayon ay si Ephraim, si Manasseh at si Benjamin pa rin, no? So nawawala, yan yung mga nawalang remnant, no? So umiiyak daw si Rachel. Pigilan mo ang iyong tinig mula sa pag-iyak at ang iyong mga mata mula sa pagluha, sapagkat ang iyong gawain ay gagantimpalaan. O, yun ang sabi ni Yahweh kay Rachel. Babalik sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kaya't may pag-asa para sa iyong mga inapo, mga descendant. Ang iyong mga anak ay babalik sa kanilang sariling lupain. Tiyak na narinig ko ang hinaing ni Ephraim. Dinisiplina mo ako na parang isang batang baka. O yan pa, disiplina tayo, na parang batang baka. Bakit? Paano ba dinisiplina ang baka? Pinapalo? Ano? At ako ay nadisiplina. Ibalik mo ako at babalik ako, sapagkat ikaw si Yahweh na aking alahayam. So nagmamakaawa ang bayang Ephraimites na ibalik siya. Nang ako ay maligaw, ako ay nagsisi. Nang ako ay magkaunawa, I beat my chest. Pinagtibay ko ang aking dibdib. Pinagtibay ba yon? I beat my chest. Parang nagsisi siya dito eh. Hinampas ko ang aking dibdib o pinagtibay? Pinagtibay ba yon? Ako ay parang nagsisi, ano? Hinampas ko ang aking dibdib. I beat my chest. Dinagukan ng aking dibdib. Hindi. Hinampas ko ang aking dibdib or pinagtibay. Hinampas. Kasi ganun ginagawa ng mga di ba, mga Hebreo, pag nagluluksa, inahampas ang dibdib. Pagsisisi, inahampas. Parang galing sa kanilang puso, kumbaga, sincere. Parang ganun yun eh. Parang sincere, hinampas ko ang aking dibdib. Naintindihan na niya. Ako ay nahihiya. Hinampas na lang, hinampas. Ako ay nahihiya at nagpakababa dahil dinala ko ang kahihiyan ng aking kabataan. Di ba, ng mga bata pa sila? Nag-mature na ba ang mga Ephraimites? Sana, no? Pag hindi pa naman. Verse 20, hindi ba't si Ephraim ang aking panganay na anak, ang batang aking kinalulugdan? Bagamat madalas ko siyang pagsabihan, naaalala ko pa rin siya. Kaya't ang aking puso ay nananabik para sa kanya. Ako ay may malalim na awa sa kanya. Kaya't ako ay capital to. Ako, capital A. Ako ay may malalim na awa sa kanya. Malalim o malaking. Ako, I have great compassion for him. Ako ay may malaking compassion. Awa. So malalim nga. Malalim na awa. Ako ay may masiding awa. Okay. Para sa kanya. O matinding awa para sa kanya. Ako ay may siguro matinding awa, no? Ako ay may matinding awa para sa kanya. Hindi naman sa lahat para sa kanya lang eh. Okay, verse 21. Maglagay ka ng mga palatandaan sa daan. Yung mga guidepost. Ano ba yung palatandaan natin, sis? Yung mga yung
Seven trumpets, yung mga nasusulat sa Torah. Diba? Binigyan tayo ng palatandaan ng mensahero, yung mga signal. Oo. Tsaka mga yung mga nasusulat. Maglagay ka ng mga posteng gabay. Tandaan mo, ang daang tatahakin mo. Magbalik kayo, mga anak ng Zion. Magbalik kayo sa inyong mga bayan. Okay. Hanggang kailan kayo magpapalaboy-laboy? Mga Israelitang hindi tapat, unfaithful, ano nga bang Tagalog ang unfaithful? Taksil. Mga taksil na Israelita. Mga Israelitang taksil. Okay. Unfaithful. O mga taksil na Israelita. Kasi hindi naman lahat siguro. Mga taksil na Israelita. Baka mayroong mga faithful naman eh. Yung mga taksil lang. Mga taksil na Israel. Ang babae ay magbabalik sa lalaki sapagkat si Yahweh magbabalik ng kaayusan sa lupa. So mawala na yung ang mga babae kasi ngayon women's liberation daw no. Yung iba ayaw magsipag-asawa, ganyan wala ang pagpapakasakop ng babae sa kalalakihan. So ngayon ang mga babae magbabalik sa lalaki. Kaya yun din ang isa sa mga kagandahan ng mga Islam, di ba? Kaya maraming lalaki sa Europe ang nagpapakonvert sa Islam. Kasi sa Islam, ang paniniwala, ang babae ay papasakop sa lalaki. Di ba? Dito naman, hindi naman siguro masyadong hindi naman abusabos ang babae. Pero, baga, lalaki pa rin muli ang mamumuno sa tahanan, magkakaroon ng magiging responsable ang mga lalaki, hindi na yung babae pa ang naghahanap buhay. Madalas, mas, kasi ang mga babae hindi matiis ang mga anak na nagugutom. Kaya pag may mga lalaking batugan, ganyan. Pero tingin ko may din yan sa mga, sa mga kulturo kasi yung mga bisyo, di ba? Usually sa mga lalaki yun itina-target eh. Yung mga bisyo, mga sino ba ang target customer ng mga beer house? Hindi ba mga babae, si mga lalaki. Mga yosi, mga ganyan, di ba? Inuman. Although ang isa inuman ngayon, mga babae, malakas na rin uminom. Pero kasi nga, hindi yun kasama sa original order of things. Pero ito, ibabalik na ang mga babae sa lalaki. Hindi na may yung mga at saka babae talaga. Take note, babae, hindi yung hindi yung pumunta lang ng Thailand, iba na ang kasarian, di ba? Yung mga babae talaga, nagbabalik. Totoong babae. Kaya ngayon, kailangan mga lalaki maging maingat sa pag sobrang mo almost perfect na, di ba? Medyo questionable na. Ba't walang puson tong babaeng to? Hindi naman, di ba? Maging kikilatisin mo muna kung totoong babae yun, no? Sa panahon natin. Okay. Verse 23. Magbabalik ang dating kaayusan. So, mawala na yung, siguro tatanggalin niya. Kasi, mag-gauge mo daw kung papunta na saan ang isang bansa. Tingnan mo kung tinatanggap na nila ang same-sex. Kaya lang kasi, di ba, kung papalubog ng isang bansa. Kasi, tingnan mo, nung kapanahon ng mga lolo't lola natin, pag inintroduce mo yung lalaki sa lalaki, di ba parang magiging outcast kayo? Pero ngayon, dahil inuunti-unti, ayun ang ng kaaway, yung hindi ka bibiglain, yung dahan-dahan. Di ba sabi nga, ang ahas, bigyan mo ng maluluson, lulusot at lulusot yan. Konting puwang, lulusot at lulusot yan. So, ang gagawin nila, unti-unti sa mga movies, magpapaan sila ng mga
transvestite, yung mga nagko-crossdresser. Panahon pa lang ni Dolphy nun, di ba? May mga binabae, gagawin nilang katatawanan para maging maging katanggap-tanggap na sa lipunan. Ngayon, sa mga advertisement, lagi mo na lang mapapanood sa mga prime time show, mga binabae ang pinapakita. Hindi naman yun kasalanan, pero the fact na wag magsusuot Huwag magsusuot ng damit na pambabae ang lalaki ay huwag magsusuot ng damit na pangbabae. Hindi naman tapos ini-invert nila lahat. So ganun ang ay tatanggalin ng alaya ang ibabalik niya ang original order, kaayusan sa lupa. Ito ang sinasabi ni Yahweh, alahayam ng mga Israelita. Kapag ibinalik ko sila mula sa pagkabihag, ang mga tao sa lupain ng Judea at sa mga bayan nito ay muling gagamit ng mga salitang ito. Pagpalain ka ni Yahweh, ikaw na masaganang lungsod, ikaw na banal na bundok. So yun ang ibabalik, ganyan, pagpalain ka ni Yahweh, ikaw na masaganang lungsod. So yun ang magiging parang sa atin ngayon ay mabuhay, di ba? Ito magiging greetings. Ang haba nga lang, mabuhay o pagpalain, di ba? Parang ganun. Huling maninirahan ng mga Israelita sa mga bundok ng Shem, sa lahat ng mga lungsod nito, mga magsasaka at mga pastol ng mga hayop. Pasisiglahin ko ang mga pagod at pupunuin ko ang mga nanghihina. Pupunuin, I will satisfy at bubusugin ko, baka bubusugin, no? At bubusugin. Ang mga nanghihina siguro to sa gutom. Bubusugin ko ang mga nanghihina. Nang marinig ito, nagising si Jeremiah. Tumingin siya sa paligid at sinabi sa kanyang sarili, maganda ang aking tulog. Siguro si Baruch na nagsulat nito. Kasi parang third person eh. Verse 27. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, darating ang mga araw ng pagsasamahin ko ang mga kaharian ng sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David, pati na ang kanilang mga lahi at mga hayop. Gaya ng aking pagbabantay upang sila ay wasakin at gibain. Siya din nagbantay sa pagwasak at pagiba upang ipatapon at ipahamak. Gayon din ko sila babantayan upang itayo at itanim. So siya talaga ang architect ng parang nag-aano siya, nagre-renovate. Ino-oversee niya yung paggiba at ino-oversee niya yung pagtatayo, no? So, parang renovation ginawa niya sa mga Israelita. Sa mga araw na iyon, hindi na sasabihin ng mga Israelita, ang mga magulang ay kumain ng maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nangilo. Parang, di ba pag maasim, parang sakit sa ipin. Kumain ka ng maasim kasi na-expose siya sa acid. Sa halip, bawat isa ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Sino man na kumain ng maasim na ubas, ang kanilang mangipin ang mangingilo. So kung sino nagkasala, siya ang mamamatay sa sariling kasalanan. So mawawala na siguro panahon nito ang idolatry. Kasi ang idolatry ay kasama nun ang 4 na henerasyon. 'Di ba? Apat na henerasyon ang magko-curse, magsusumpain pagkasalanan ng idolatry. Siguro this time, panahon na wala nang idolatry. Kaya wala nang nagmamana ng kasalanan ng magulang. So puro sariling kasalanan na ang kanilang ang parurusahan. Wala na yung parusa na na mamanahin. Okay, ipinahayag ang pagbabalik ng tipan. So ito yung yung covenant. Ito ay naganap sa panahon ng mensahero, di ba? Darating ang mga araw na ibabalik ko ang aking tipan sa sambahayan ni Ephraim at sambahayan ni David. Ito ang parehong tipan na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila mula sa Egypt. Isang tipang nakasulat sa lapis lazuli na kanilang nakalimutan, bagamat ako ay naging ama sa kanila.
naging ama, Yahweh the Santo, di ba? Siya ang naglabas sa kanila sa Egypt, sa ating mga ninuno, sa pamamagitan ni Moses. Ngunit hindi tulad ng mga araw noong una. Ang bagong tipan ay isusulat ko sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso. Ako ay magiging kanilang alahayam at sila ay magiging aking bayan. So, wala na mga idolo ang King of Kings na ang ating magiging hari at ang alahayam, alahayam na si Yahweh, the Father and the Son, ang ating alahayam. So, tandaan, ang tipan na hindi binago. Di ba? Sinabi din, huwag ninyong alkalain na parito ako. Capital A. Ay, oo, si King Yahweh siya. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng tipan at ang mga papel. Na parito ako, capital A. Ako. Hindi para ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang ipagtibayin. Tandaan ninyo, hanggat nariyan ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o pudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ito ay nasa Matthew 5:17-18, ano? Okay. Sinabi ni Hawa, hindi na sila magtuturo pa sa kanilang kapitbahay o neighbor o kakapwa o magsasabi sa isa't isa, sumunod kayo kay Hawa. Kasi lahat na-refine na. Ibig sabihin, refined na ang matitirang mga tao, mga Israelita, refined na. So, hindi na kailangan paalalahanan, o sumunod ka, o ganito gawin mo. Lahat ay, magiging masunurin. Wala na yung mga may rebellious spirit. Wala na yung mga Jezebel spirit, yung mga stubborn, no? Matitigas ng leeg. So, refine na. At kung merong matigas ang ulo, may kaparusahan, di ba? Sapagkat lahat sila ay susunod sa akin mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Sapagkat isusulat ko ang aking tipan sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso. At patatawarin ko ang kanilang kasamaan at hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan. So baka kalimutan na hindi na patatawarin na tapos hindi na maaalala, hindi na isusumbat. Pag nagkasala ako, di ko baga burado na. Wala nang mancha, no? Siya na nagtakda ng ganun ang merciful, ganun ka mercy ang ating alahayam. Siya na nagtakda ng araw upang magliwanag sa umaga, na nagbigay ng utos sa buwan at sa mga bituin upang magliwanag sa gabi, na nagpapagalaw ng dagat upang ang mga alon nito ay umalulong. Si Yahweh ang alahayam ang kanyang pangalan. Tapos siya ang ating siya ang namili sa atin na syempre ang protection niya ay nasa atin. Na may control ng buong universe, buong creation. Pero tayo lang binigyan niya ng free will, no? Mong sa mga creation niya, no? Tayo lang may free will. Tapos sabi niya, tanging kung ang mga kautosang ito ay mawala sa aking paningin, saka pa lamang titigil ang mga Israelita sa pagiging aking bansa. Pag nawala daw yung batas, ay saka lang matitigil ang pagiging nation ng alahayam ang mga Israelita. Tanging kung ang langit sa itaas ay masusukat at ang mga saliga ng lupa sa ibaba ay matuklasan, saka ko pa lamang itatakwil ang lahat ng lahi ng mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya ganun siya ka-faithful sa kanyang tipan sa mga Israelita. Kaya lagi siya nag-iiwan ng remnant. Hindi niya lubos na nililipol ang mga Israelita. So pasalamat tayo at umabot tayo sa ganitong panahon kahit na naghalo-halo na iba-ibang lahi sa ating bansa. Lahat-halo tayo may lahi ng pero nag-iiwan pa rin siya ng remnant. Yung blood, kahit man lang isang speck of blood yan, no? Okay, verse 38.
Darating ang mga araw na ang lungsod na ito ay itatayo muli para sa akin mula sa Torre ng Hananel hanggang sa kantong pintuan. Okay. So, maaaring tingnan natin ang mapa ng Shemite territory kung ang kantong pintuan, Torre ng Hananel, baka may ibang pinahuhulugan to, no? Ang linya ng panukat ay tatagos mula roon diretso sa burol ng Gareb at pagkatapos ay liliko patungong Goa. Saan kaya itong mga lugar na to, no? Ang buong lamba kung saan tinatapon ang mga patay at abo at ang lahat ng mga terasa na umaabot sa Kidron Valley, terraces, sa silangan hanggang sa kanto ng pintuang kabayo, horse gate, ay magiging banal kay Yahweh, ang Ama. Ang Ama daw to the Father. So, magkakaroon ng talaga ng holy site, no? Ang lungsod ay hindi na muling wawasakin o gigibain, sabi ni Yahweh, ang anak. So, magtatalaga siya ng isang lugar para sa kanyang ama, lugar o dako, isang banal na na lupain para sa kanyang para kay Yahweh the Father. So mga kapatid, meron kayong karagdagan reaction kung gaano ka espesyal ang mga Israelita. Kasi alam sa aklat na ni Judah, nasusulat dun kasi na hindi pa nalalalang inandyan na ang mga piniling na prophesy na ang Israel, nabanggit na doon. Sa pa lang, may prophesy na, nasabi na kay Judah, yung mga lihim ng alahayong. Meron pa kayo mga karagdagan, medyo magulo, nakakalito, habang nandito pa tayo? Meron bang kalituhan o magulo, malabo? Katanungan mga kapatid. Okay, kung wala na, ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam. Yada. May musika kasis, Dalia. Yada. I walk through shadows I did not choose, carried burdens I did not choose to bear, through rain that fell and winds that blew. I held on faith when hope was red. This is not an end, it's part of the plan. The Master's hand knows every turn. What broke me then will make me stand in His own time. All things He Though I could not see what lies ahead,
This is not an end, it's part of the plan. The master's hand